Kung hindi ka namin makukuha sa santong pakiusapan, di daanin na lang natin dyan sa santong bakbakan. Tol, maganda ka. Tatapusin natin yung mangkukulam na yan. Sige, tol. Akala nyo ba kaya niya ko? Mga hunghang na albularyo! Hindi nyo kayang isang tulad ko! Ako si Dooms, at yan ang tawag nila sa akin. Nakatira ako nito sa isang bayan sa Antique. Pangingisda at pagtatanim ng mga gulay ang pangunahing kabuhayan namin dito. Kaunti lang ang kita pero masasabi kong sapat na to sa katulad naming simple lang ang hangad sa buhay. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola Bining na isang manggagamot na kung sa malalim na salita ay isang babaylan. At isa rin siyang kumadrona sa lugar namin. At sa tuwing may mga lakad siya, palagi akong sumasama sa kanya. Kaya isang araw, may ginamot to at kasama niya ako nito. Ayon sa kanya, may isang buntis daw na magpapahilot sa kanya dahil ang sanggol daw sa tiyan ng babae ay mahina ang kapit. Normal naman ang lahat nito hanggang sa pag-uwi namin. Habang naglalakad kami ni Lola Bining, isang matangkad na anino na galing sa isang nilalang ang nakita ko sa daan. Pasalubong ang anino sa amin. Kaya dito ko na sinabihan si Lola. Lola, may anino tabi! Ano? Saan? Wala naman akong nakikita Pero nang makalapit na mismo sa amin ang anino, bigla tong naglaho. Pero hindi man lang to napansin ni Lola Bining. Sabi ko sa kanya, kitang-kita ko to at kung paano to naglaho. Dito na ako hinawakan ni Lola Bining sa kamay at agad na hinila. Bakit po, Lola? Huwag ka nang maraming tanong, apo. Basta bilisan mong maglakad. Pagkarating namin sa bahay, dito na muli ako inusisa ni Lola. Sigurado ba raw ako sa mga nakita ko? Ang sagot ko, siguradong sigurado. Habang nakatingin ako kay Lola, halata ako sa mukha niya ang kaba. Alam niya nito na hindi ako gumagawa ng kwento lang. Bata pa lang kasi ako, marami na ako nakikitang kakaibang nilalang sa paligid. Katulad ng mga duwende, kapre, santelmo, engkanto, at maging mga naliligaw na kaluluwa. Sabi ni Lola Bining sa akin, natural lang daw to sa mga kagaya ko na bukas ang ikatlong mata o mas kilalang third eye. Pero makalipas ang ilang taon, nagpa siya akong ipasara kay Lola Bining ang third eye ko. Ayoko rin naman kasing manahin sa kanyang pagiging manggagamot niya. Pero hindi niya ako tinutulan sa gusto kong mangyari. Kaya sinara niya ang third eye ko. Simula nang masara na to, wala na ako nararamdaman o nakikita sa paligid ko. Pero binigyan pa rin ako ni Lola ng salitang orasyon kahit ayokong maging manggagamot at tulad niya. At nagulat siya nang mapagana ko to. Matapos to, naging bihasa na ako sa panghihilot at sa ibang bagay din na alam niya. Dito ko lang nalaman na may nakatagong bertud pala sa katawan ko. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo, apo. Langit na mismo ang pumili na manahin mo tong panggagamot. Wala ka nang magagawa kahit ayaw mo pa. Nang sabihin niya to sa akin, alam kong wala na akong takas sa pamanang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Kaya niyakap ko na lang to at tinanggap na lang ang kapalaran ko. Makalipas lang ang ilang taon, mula nang matuklasan at matutunan ko ang lahat, pumanaw ang Lola Bining ko. Malungkot pero kailangan kong tanggapin. Pero nangako ko sa kanya na balang araw ay ipagpapatuloy ko kung ano man yung nasimulan niya. Hanggang umalis ako sa bayang sinilangan ko at pumunta ako sa Manila para makipagsapalaran. Dito ko na rin nakilala ang naging asawa ko. Hanggang taong 2020, kasagsagan ng COVID nito. Lockdown. Pero sa awa ng Diyos nakauwi pa rin kami sa Antique. At dito rin sa taon na to, nagkaroon kami ng asawa ko ng anak. Dito ko na rin sinimulan ang iniwang trabaho ni Lola. At dito na rin kusang nagbukas ulit ang third eye ko. Bilang galang at ganti na rin sa kabutihan sa akin ni Lola, ay sumunod ako sa yapak niya. Makaraan ng ilang buwan, umuwi ang asawa ko kasama ang anak namin sa lugar nila sa Samar. Naiwan naman ako sa bahay kung saan kami dati nakatira ni Lola Bining. Dito na ako sumama-sama sa pinsan ko na isa ring manggagamot. Kilala to sa lugar namin lalo na sa Facebook. Santalfon ang tawag nila sa kanya. Siya ang gumabay sa akin kung paano papalawakin ang kakayahan kong manggamot. Nang matuto na ako ng kaunti sa kanya, nagdesisyon akong sumunod sa Samar kung nasaan ang asawa at anak ko. Pagdating ko sa Samar, sinalubong naman ako ng asawa ko kasama ang nanay nitong may kapansanan. Hirap tong maglakad nang makita ko to. Kaya sinabi ko sa kanya na baka pwede kong subukan siyang gamutin. Matapos kong gawin ang mga natutunan ko at ilang aral na orasyon, nagawa kong gamutin ang nanay ng asawa ko. Umayos ang paglalakad niya nito. Kaya dahil dito,
tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili na manggamot pa. Araw at gabi ako nagdadasal para linisin ang aking sarili dahil kailangan maging malinis ang puso mo para makatulong ka sa iba. Kalaunan, kinailangan kong bumalik sa Manila para magtrabaho dahil kailangan ko na ng pantusto sa pamilya ko. Inabot din ako ng 1.5 taon bago ako makabalik ulit sa Antique. Pagbalik ko rito, dito na ako nakatanggap ng ritual mula sa aking guro na si Brother Fushige, isang tanyag na manggagamot din dito sa Antique. Lahat ng nalalaman nito ay itinuro nito sa akin. Tol, kailangan mong basahin at alamin ang mga history ng ating mga pinuno. Inabot niya nito sa akin ng makapal na libro. Dito nakapaloob ang iba't ibang ritual at mga dasal pangontra sa mga uri ng mga sumpa o kahit anong sakit. Nang ibigay niya sa akin to, hindi ako tumigil na basahin at aralin ng mga to. Hanggang isang araw ay may naging pasyente kami, isang babae. Kinulam daw to. Agad naman kami nagmadali para pumunta sa kanila. Sa daan pa lang, ramdam na namin ang aura ng kalaban. Sinisikap nitong huwag kaming tumuloy para gamutin ang babae. Kaya dahil dito, nagkasubukan kami ng lakas. Hindi kami nagpasindak sa kanya. Umusal kami ng mga dasal at tigal po ng babangga sa mga binabato niyang ritual sa amin. Dahil dito, nagawa naming makapagpatuloy. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.